So, grabe naman Katuba. Talaga sinunggaban mo. Hindi nga din ako niyan dati. Lahat na yata ng babae niya nilove din. Hindi ka na nag-aaral. Stop na po ako. At pagkakamali, kailangan may natututunan tayo. So, nakakainggit. Ako bang nilak dito? Wala na. Hiwalay sila since birth tapos patay na din. So, ayun. Sa mga hindi nakakaalam, tito ko lang po si Kakonsi pero siya yung tumayong tatay na. Sa nangyayari may dahilan. Tsaka kalong magulang. Siguro saan yung malalaman ng kawalan ng isang kahalagahan ng isang tao. Pagka nawala na, hindi ko para ipagpalit yan. Kasi sa kanila ko lang naranasan yung pagiging magulang. Kasi may mga anak din ako sa iba. Minsan talaga nakakarindi yung mga pangaral ng magulang. Pero kung iintindi mo mabuti, para sa'yo naman talaga yan. Gusto ko din naman po mapabuti yung buhay natin kasi yung ibang tao na kumukutya sa atin. Maraming salamat. Huwag kang umiyak. Oo, normal yung iyak. Acceptance ay ang pinakamahalaga sa lahat. Tanggapin mo na nagkamali. Sana all! Nakakaingit! Artista pa ako nung araw. Wow! Hirap! Dahil bihira sa mga lalaki na may na may Diyos sa puso. Mapag-aaralan. Mapapag-aralan niya. Kaya ng iba, kaya mo rin yan. Yes. What's up guys? Welcome back to Kakonsi's channels and nagbabalik ang Kapakpak Talk. So for today's vlog, our guest for today is Rihanna Official! Yes. Mahihain siya. Parang mahihain siya. So guys, nung mga nauna niyang vlog, nung na-promote siya ni Kuya Jeff, ang channel mo pa nun is Hana Official pa, di ba? So, bakit po binago ng Rihanna? Kasi po daw madami po daw makeup pero tsaka po hindi po din makita. Oo, nung sinearch ko nga, hindi ko makita siya. So, parang nakita ko pa yung channel niya sa pamamagitan ng vlog ni Katuba. So, buti naisipan mong, Rihanna. Parang, yung singer, si Rihanna. Paano ba i-pronounce yung name mo? Rihanna? Rihanna po. Rihanna. So, doon talaga nanggaling yung pangalan niya. Wow! So, nandito kami sa bahay nila, Hana. So, Hana na lang tawag ko sa'yo. So, nandito kami sa bahay nila, Hana. And, napaka-supportive ng family niya. Nandiyon sa sa likod ng camera, yung nanay at tatay niya. Tama po, nanay niya po. So, ayan. Si Kuya Tutot. Tama? Si Kuya Tutot. So, mamaya magpapakita siya sa camera. Kumukuha lang daw siya ng lakas ng loob. So, ayan. Si Hana. So, sa mga di pa nakakakilala, pero na-promote na naman siya ni Kuya Jeff sa isang live niya. So, yeah. Sa mga bagong viewers natin na hindi nakakilala sa'yo, pwede ka bang magpakilala? Sige. Pakilala ka. Tulala siya! Tulala! Nasa other world. Ano po? Sige, pakilala ka sa mga hindi nakakilala. Ano po, ako po si Rihanna Mayala pero pwede niyo po akong tawaging Hana na lang po. So, ayan, si Rihanna. So, tanong ko lang, kasi una kang nakita ng mga viewers sa vlog ni Katuba, tama? Opo. So, tanong ko lang, paano kayo nagkakilala ni Katuba or paano ka napunta sa vlog niya, sa channel niya? Ganito po, gawa po nung isa po naming kaibigan si Ate Jessa po. Hinikayat niya po ako mag-vlog kasi po daw para makatulong po daw sa pamilya ko. Tsaka po, inilapit niya po ako kila Katuba, kila Boss Pablo po. Doon kanya unang nilapit? Apo. So, nilapit ka ni Jessa. At sino yung Jessa? Kilala ba namin to? Ate Margis po. Si Ate Margis. Akala ko sino Jessa. Si Ate Margis, inilapit ka kay na Boss Pablo. Apo. Sa Kubunuto. Tapos, saan ka ba unang nakita nga? Sa vlog ba ni Katuba or ni Boss Pablo? Sa vlog po ni Katuba. Oo. So, grabe naman Katuba. Talaga sinunggaban mo. Hindi po muna pinauna kay Boss Pablo. So, ayun. Unang beses mo lang din na-meet nun si Katuba. Apo. So, saan yung pinakaunang vlog nyo? Sa bahay po nila Ate Margis. Dito, sa Bukana. Apo. Pumunta mismo si Katuba dito. Pumunta po. Tapos, yung vlog, ano bang unang vlog nyo? Anong ginawa nyo nun? Pinakilala po ako ni Margis. Ate Margis po kay Katuba bilang po daw love team. Oo. So, sino unang nag-initiate na mag-love team kayo? Si Ate Jessa po. Si Margis. So, ayan. Ano lang naman, for the vlog lang naman, ilang taon na ba si Hana? 15 po. 15 lang. So, for the vlog lang talaga. Pero, malay mo kung makakapaghintay si Katuba. Sama. Di ba? Ako namimili kahit sino. Approve ng tatay. Kahit sino, basta seryoso. Malupit to si Katuba. Ginawang love team agad. Hindi, si Katuba, tropa-tropa ko talaga yun nung dito pa siya nakatigil sa kina Kuya Jeff sa Kubo.
Nilove team nga din ako niyan dati. Lahat na yata ng babae niya nilove team. Hindi, joke lang, joke. Naka-love team din niya si Marjorie. Kung hindi ako nagkakamali, si Marjorie Feliciano. So, ayan, si Hana is 15 years old, nag-aaral. Anong grade? Hindi na po ako nag-aaral. Hindi ka na nag-aaral. Nag-stop na po ako. Pero nung last, anong grade mo? Grade 8 po. So, matanong, okay lang? Ay, in-stop ko po yung grade 9. So, pwede ko po bang maitanong kung bakit nag-stop sa pag-aaral? Ano po, may pagkatigas po din ang ulo ko. Tapos, inano po ng tita ko na gusto niya po daw mag-aral ako sa private po para po daw mas matutukan ako. Pero po na nagtagal para pong ayaw na po nilang ituloy yung pag-aaral po nila sa akin. Kaya pinestop na lang po nila ako. Parang kulang po yung pera para pag-aralin pa ako sa mahal na eskwelahan po. So, sino nga ulit to? Pinapaaral ka nila? Opo, ng isang taon na po. Pero hindi po na natuloy. So, bakit naman, okay lang po ba itanong, bakit po hindi naman naipagpatuloy ng magulang mo yung pag-aaral mo? Kulang po din sa sa financial po para po sa amin dalawang magkapatid. Gawa po ang papa ko. Ang trabaho lang niya po ay isa pong labor sa pag-iisda po. Kulang po sa aming buong pamilya kada isang araw po yung sinasahod niya. Tapos, dalawa kayong magkapatid? Lutang siya, lutang! Dalawa kayong magkapatid? Opo, na pinaaral po. Tapos, yung mama mo, may work ba siya? Wala po, dito na po sa bahay. So, hindi na na-continue yung pag-aaral mo kasi financial problem. So, if ever man na makatulong, anong naisipan mo pala? Bakit ka nagsimula mag-vlog? Para po mabigyan po yung magandang buhay po kala papa. Tsaka para po mabigyan po ng panghanap buhay. Bakit yung tatay naiiyak? So, ayan. So, nasa usapang pamilya na tayo. Pwede po bang maimbita natin dito sa camera ang kanyang tatay? So, tara, isod ka dito. Ayan po ang tatay ni Hana. Ang gabi po sa inyo lahat. Okay, bakit ba? Alright. So, ayan po yung tatay ni Hana. Si Kuya Tutut. Tutut. Rizan Ayala. Pero Tutut ang tawag nila sa akin dito sa Bukana. So, ayan Kuya Tutut, tanong ko lang, talaga bang, paano ko ba sasabihin to? So, kulang talaga sa budget sa pag-aaral ng Actually, isa na yun sa problema. At isa pa, kasi itong anak ko to, maski nga ako, na-amaze ako kung bakit lumabas na, hindi naman lahat naman siguro ng mga kabataan, kita naman natin yung realidad, medyo matitigas ang ulo. Isa na ako doon. Sadyang kasi hindi ko ina-expect, siguro nga, binigay sa akin ng Panginoon dahil may dahilan. Kaya, pero ano bang gagawin ko, anak ko yan. Kung may mga pagkakamali, at tao naman lahat nagkakamali. Hindi naman natin masasabi na isang beses lang tayo magkakamali, di ba? Basta sa lahat ng pagkakamali, kailangan may natututunan tayo. Yes. Sinusubok kami ng panahon, sinusubok siya ng panahon, ako naman bilang magulang, halang naman pabayaan kong anak ko. So, much better na kung anong kaloob ng Panginoon na stop muna, siguro may dahilan. Yan niya, na biglang naisipan niya sa tulong din ng mga kaibigan, ni na Margie. Yes. Siguro nga, ito ang kaloob ng Panginoon, kaya sabi ko sa kanya, don't hesitate, magpakatotoo ka lang. Ilahad mo kung anong tunay, kung ano lang yung tama. Yun lang. Yes. Para mas bagay po sa inyo kayo maging vlogger. Magaling po kayo magsalita, hindi kayo nahihiya Sanay ako sa palibasa, naglalako ko ng isda nagtitinda ng isda, wala naman, hindi mo po pwede pagtitinda ka ng isda, tahimik ka. Kailangan medyo may boka ka ng konti. So, anong naging reaction niyo po nung nag-start na mag-vlog si Hana? Nung una, kasi pagkakagaling ko sa hanap buhay, hindi tuloy ako tutulog. Kasi nung araw, pag ang iniintindi ko, barkada. Pero nung lumalaki na sila, ako may mga pagkakamali din ako sa buhay, guys. Kaya nga, ini-apply ko sa kanila na kailangan yung gagawin nyo, kasi minor sila, kailangan alam ko lahat ng ginagawa. Ang ayaw ko yung paglilihiman ako, kasi paano ko kayo poprotektahan kung sakasakali. Kailangan alam ko lahat ng ginagawa nyo. Kasi masakit sa magulang yung
kung sino pang anak mo paglalalangan kayo, yung pagtilhiman, bago pagdating ng panahon, mapapahama. Kahit sabihin mo na, hindi mo po pwedeng i-blame na kasalanan mo eh. Oo. Kasi lahat yun, magre-reflect sa akin din. Kasi dapat, magulang ako. May Siguro guidance. nga, may pagkukulang din ako, kaya nangyayari yung mga pagkakamali sa buhay. Pero kagaya na sinabi ko nga sa kanya, bawat pagkakamali, kailangan natututo. Tsaka hindi lagi nang doon ka nadapa sa road na yun, alam mo na may butas. Bakit kailangan doon ka lagi dadaan? Siyempre, dapat alam mo na mayroong patibong doon. Iwas ka. So, siguro, yung sinasabi ni Kuya Tutot, siguro, nai-influencean din siya ng barkada. Oo, kasi sabi ko sa kanya, lahat pwede mong pakisamahan. Kaibigan, maraming klaseng kaibigan yan. Ang kaibigan, pagka yung may ginagawa ka ng mali at inaayunan ka lang, hindi tunay na kaibigan yan, guys. Pero pag ang kaibigan mo, may ginagawa kang mali at sinabi siya, uy, mali na yung ginagawa mo, yan ang tunay na kaibigan. Ibig sabihin, may malasakit, sinasabi yung mga pagkakamali mo para hindi ka mabulit sa masama. Sinishare ko lang sa kanya kasi ako napakarami kong kaibigan. Oo, tama. Pero magkamali ako kahit isa, wala. Bakit ka kailangan? Ba't ka makikisama pa? So, i-spend mo yung oras mo sa pamilya mo. Kasi hindi natin alam, baka bukas wala ka na. Mas maganda yung kahit yung panahon natitira mo, ilagay mo sa tama. Siguro hindi pa to naiintindihan ni Hana ngayon kasi bata pa nga siya, pero pagdating ng panahon, So, hindi ako mananawa maiintindihan. na magpagsabihan siya na pagsabihan ng Huwag kang magagalit ha, sa mga pinag-uusapan natin ngayon. Kasi realidad to. Realidad to. Alam ko maraming makaka-relate dito. Na sana makapag-share ako ng kaunting kaalaman, Yes. kaunting ano. So ano to, relationship between daughter and father. So nakakainggit. Ako bang naiyak dito? Oh. Nakakainggit kasi ayan may tatay na huy, hindi tayo iiyak. Tsaka sa lahat ng mga manliligaw, kung sakasakali, hindi ako namimili. Kahit sino po pwede. Dayuhin niyo ako dito sa bahay. Pakita niyo sa akin yung malinis yung intention. Welcome. Yung pinto namin, kahit gagawin kong 3 pinto yan para sa inyo. So sinasabi mo Kuya Tutot, in the age of 15, pwede na siyang ligawan? Alangan naman sabihin kong hindi. Ay, ligawin na. Kasi ako nung araw, ligawin. Wow! Ang pogi! Kasi ako nung araw, guys, sa totoo lang, kung malalaman yung istorya ng buhay ko, napakarami ko naging babae. Pero lahat ng mga nagiging babae ko, pinupuntahan ko sa bahay. Wag na. Ayaw mag-mention ng kahit. Ayun, kahit kanino yung pagtanong, yung pagkatao ko, kaya kong sabihin sa inyo na harap-harapan, ganun klaseng pagkatao ko. Hindi ako mahirap kausap, lalo Tagalog. So, hindi mo pinagbabawalan na mag-boyfriend siya, Basta laging merong limitasyon. Kasi puppy love yan eh. Basta alam mo lagi dapat may limitasyon at respeto sa sarili. Yes. Kasi pag inalsa mo ng respeto sa sarili mo, respeto ka ba ng ibang tao? Di ba hindi? Naiintindihan mo ba pangaral ng tatay mo? Mahal na mahal kong mga anak ko. Yeah. So nakakainggit kasi buti siya may tatay na nagpapayo sa kanya. Kasi wag na natin yan. Kasi ako wala akong tatay. So pero lumaki ako kay Kakonsi. So baka maputol ko. Ang pagkakaalam ko anak ko. Oo, yun nga. Ang alam ng iba, tatay ko si Kakonsi kasi tatay ang tawag ko. Pero diyan ako lumaki sa kanila since birth. Sinong Pero biological? yung mami ko nasa ibang bansa since birth, nagtatrabaho siya, hindi ko siya kasama. Tapos yung tatay ko wala na. Hiwalay sila since birth tapos patay na din. So ayun. Sa mga hindi nakakaalam, tito ko lang po si Kakonsi pero siya yung tumayong tatay isa ako sa namulat na ngayon. Yes, di ba? Kasi hindi ako pala Pero nung maliliit pa yung mga nakikita ko talaga yan sa mga kinaparang topics. Yes. So, ano naman masasabi mo Kuya Tutot dun sa paglalab team nila ni Katuba? Oh, okay. Kasi nung pumunta dito sa akin, nagpasabi sila, sinabi ni Missy sa akin na ganun nga, nasirihan na may gustong yayain sa pagbablog. Sabi ko, why not? Malay mo, ito na yung sagot kung bakit ka siguro ito yung dahilan ni Lord kung bakit ka napastop, kahit masakit sa akin. Siguro nga, di ba, lahat naman nangyayari may dahilan. Tsaka kaloob ng Panginoon niya. Siguro, nagsarado yung isang pinto para magbukas yung isang pinto. Walang problema. Pumunta siya dito. Yun, number 1 sa akin, yung good na good yun. Pinuntahan ako sa bahay. Respeto kasi yung guys. Ayun ang pinakamahalaga yung respeto. Hiningi nila yung aking
basbas, pahintulo. Sabi ko, walang problema. Basta sa maganda. Yes. Mabait naman yan si Katuba. Kita naman sa itsura. Oo. Hindi lang natin na lang kapag walang camera. Hindi, joke lang. Shout out Katuba. Mabait yan, tropa ko yan eh. tropa kayo si Katuba. So, ayan, nawala na ako doon sa sinabi Parang nangyayari dito, ako nasa center na. Kaya nga, parang ikaw yung vlog mo. Kasi guys, sabi ko nga sa kanya, pagka halimbawang busy siya, ako muna magte-take over ng ano, para alam nyo guys na dala kong camera, dala kong ano. Pero kasama yun sa ano namin, sa content namin na ano. Kasi lahat gusto kong yung gagawin content, yung para bang mahihikayat kang panoodin kasi may hindi lang basta napapanood na tawa na. Gusto ko ba yung may napupulot kahit kaunti may share kami. Bawat yun nga ang goal natin sa interview natin, sana bawat interview is may matutunan sila. So hindi lang para may vlog tayo, may mapupulot din sana ng aral. So ayan. Hana, gusto ko lang mahingi yung ano masasabi mo doon sa mga payo sa'yo ng tatay mo? Na ano ka ba? Naiirita ka ba minsan kapag paulit-ulit na lang, pinapagalitan ka? Naiirita ka ba? Minsan lang po. Oo, hindi naman mawawala yun. Kasi nga, aminin naman natin, may mga bagay na hindi pa natin naiintindihan ngayon. Pero once na maging magulang ka na nga, sabi nga nila, once na maging magulang ka na, doon mo pala yung maintindihan na, ay tama pala yung magulang ko, yung sinasabi nila. Sana pala nakinig ako. Yun. So, ayun lang ang maipapayo namin matatanda. Tsaka para sa mga nanonood dyan, ang mga anak, kailangan maging proud kayo. Ipagmalaki nyo. Ipagmalaki nyo sa inyong sarili, na proud kayo na may mga magulang na nagpapayo sa inyo kasi ang magulang, saan nyo malalaman ang kawalan ng kahalagahan ng isang tao pagka nawala na. Kailan ka hihingi ng sorry kung kailan hindi ka na nila naririnig. Napakasakit bilang magulang, bilang anak. Sa parte mo ng magulang, kagaya ng sinabi ko kanina, hindi ako mananawa na kahit paulit-ulit 100 times parang si Catherine. Na magsabi sa kanya, hindi ko pananawagan kasi anak ko yan eh. Walang ibang kakalinga niya kundi ako. So, balita ko malapit ka ng ma-monetize. Tama ba? Or monetize na? Hindi pa po ako monetize. Hindi pa. Ilan na lang ang kulang natin? 2,100 po. 2,100 ba? Ang kulang po. Gawa 1,900 na ano. Hindi pa. So, ayun, konti na lang, malapit na siyang ma-monetize. Pero biruin mo, kailan lang siya nag-start ma-promote. Pero ngayon, 1 week ago? 1 week ago, tapos konti na lang. Nasa kalahati na tayo, ma-monetize na. Ilan nga bang? 2,100 na. Ilan na yung subscriber mo? 1,800 na, 1,800. Konti na lang. Yan, lagi naman silang nagla-live, di ba po? Madalas. So yan, ayan, kapag kapag nagva-vlog kayo, habaan pa natin. Lalo na pag na sabi sa akin lalo na pagkasama natin si Katuba kasi doon kayo nag-click eh. So, tsaka yun din talaga ang gusto kong na kasi doon nag-umpisa, wala siya, so mabuti naman nandiyan si Manuel, ang tropang ang gunggong. Mga gunggong. Mga gunggong kayo. Kasi mga yan, ako na halos ang maging kuya ng mga yan, way back, pa kami. So, yun guys, supportahan natin si Rihanna. Ilalagay ko sa description din yung kanyang channel, Rihanna Official. Maraming salamat sa mga nanonood at manonood pa. Hayaan nyo guys, gagawa kami ng mga interesting na vlog. Pipilitin namin na may matutunan kayo. Hindi ako mananawa. Pilitin yung ma-monetize, baka makasali ka. Ayan. So, ayun target namin. So, ayan nga. If ever na ma-monetize ka ngayon, guys, tapos malaking tulong. So, ayan nga. Gusto nyo bang mapasali sa November Challenge? Oo, gustong-gusto. Ayun yung kagaya ba ng gustong-gusto ko nang makaharap ng nangyari na. Wow! Masyado lang. Overwhelmed ako kasi kami pa nga sana pupunta ngayong nagkasalubong tayo kasi magko-content kami, gagawa kami ng content. Grabe naman, nakakahiya kasi sabi nga lang ng viewers na interviewin ko sila. So, ayun nga, nahihiya ako magsabi na na interviewin ko sila. So, sinabi ng nag-comment ka isang beses dun sa sabi ko, parang ganun. napaka So, ayun, tapos nahiya ako. Tapos sabi niya,
sila pa daw pupunta doon sa akin. So, nakakahiya. Walang halong biro. Usapan na namin kanina, bago tayo gumawa, dadaan tayo kay Kapakpak para. Kasi, so thank you so much. Masabi na eh. Yes, so thank you so much din po sa pagpayag na ma-interview kayo. So, if ever man na gumraduate kayo sa pa-challenge si Kuya Jeff sa 1,500 challenge or more, siguro mga 2,000, so that's malinis na yung 100K. Saan nyo siya planong dalhin or gastusin? Kung sakasakali man dumating sa amin yung mga ganung pagkakataon, uunahin namin siyempre, hindi stable yung hanap buhay namin. Gusto ko maituloy yung pag-aaral niya. At yung lalabis doon, tutulong tayo sa mga dapat tulungan. Yes. Kahit sa kaunting pamamaraan, makatulong. Kasi yung pagtulong, walang kapalit. Hindi ako porke tutulong para tanawan ng utang na loob. Tutulong ako bilang tao kasi naranasan kong wala. Yun lang. Tsaka ma-share natin yung blessings na natatanggap natin galing. Huwag kayong mag-subscribe sa amin pagka yung sinabi ko hindi mangyayari. Lahat yan ipapakita ko kung paano yung alam kong tama, kung paano yung tumrato ng tao at rumispeto bilang tao. So, yun, maganda naman ang patutunguhan sa pag-aaral ni Hana kasi nga this year lang po siya na-stop. Oo, dito lang. Oo, this year lang. 2 months ago. So bago lang, 2 months ago lang. So yes, if ever man na makagraduate or kahit hindi makagraduate, may plano naman po i-continue yung pag-aaral. Ito, usapan na namin yan kasi sabi ko, wala namang magulang na naghangad na masama na hindi mapabuti ang anak. Kasi kung makakapamili ng magulang yung mga yan, siguro pag alam nilang masalimutan magiging buhay, hindi akong pipiling magulang yan. Sabi ko, so ganitong gawin natin plano. Total naman, diyan na kapatid mo, sabay kayong papasok next year. Itong taong ito ay gugugulin natin, kailangan mamunga yung itinatanim natin ngayong sa loob ng isang taong ito may mangyari. Pipilitin namin may mangyari. Talagang igagapang. Kasi walang ibang tutulong sa amin. Huwag na natin kasi gusto ko sariling sikap. So yun, nasabi nga ng papa mo, Hana, if ever man na bigyan ka ng chance na palitan or papiliin ka ng magulang, papalitan mo ba sila? Hindi po. Bakit? Paano mo nasabi? Kasi po, ipagpapalit ko po sila sa kakakilala ko po lang ngayon, unfair po kasi po sila po, kilala po nila ugali ko. Pag sasamahan ko po, hindi po masyado. Napakabubot, napakapayak ng napakapayat na simple but short but napakapayak pa ng kaya kailangan talaga ng guidance. Kasi masakit mga parang hindi pa sila mature. Hindi pa. Pero kailangan understand naman, bata pa kasi. Pero may laman yung sinabi niya, guys, may laman. So if ever man ikaw, Kuya Tutot, sinabi mo nga, medyo may matigas yung ulo ni Hana. If ever man napapapiliin ka ng masunuring anak, ipagpapalit mo ba yung kay Hana? Hindi ko para ipagpalit yan kasi sa kanila ko lang naranasan yung pagiging magulang. Kasi may mga anak din ako sa iba. Pero kasi mahabang kwento makakulang sa atin ng 3 oras. Pero ang mahalaga, ipinarana sa akin ng Panginoon na magkameron ng anak, nakagaya niya. Siguro matigas din ang ulo ko ng araw sa magulang ko, kaya siguro itong hindi kabayaran. Ibig sabihin, pang-break even ba? Pero hindi ako mananawa, kagaya sabi ko, paulit-ulit, hindi ako mananawa. Ikaw ang manawa, pero ako hindi mananawa. So, minsan para sa kapakanan mo, sa future mo. Minsan talaga nakakarindi yung mga pangaral ng magulang, pero kung iintindi mo mabuti, para sa'yo naman talaga yan. So, ngayon ko yun nararanasan kasi yung mga pangaral sa akin dati ng mami ko, rinding-rindi na ako. Wala naman yan. Ganyan, araw-araw, ganito. Parang labas pasok sa kanan, labas sa kaliwa, parang ganun Pero kung isa sa puso mo talaga, talagang para sa'yo talaga yan. Malalim pala.
So, ayan, parang naging pangaral bigla to kay Hana. Huwag ka naman sana magagalit. Dahil tama naman, mas maganda naman yung gano'n, maiba naman. Oo. Hindi yung para puro paiyak. Oo. So, ayan, maraming salamat kay Hana at saka kay Kuya Tutut sa pagpayag. Maraming salamat din sa Thank you pagbisita po. sa amin, kapakpak. Idol na idol. Kahit na magkakapagbayan tayo. Ano ba kasi, di ako magpalabas ng bahay. Pagkadating ko, higa ako, tulog. Alauna ng madaling araw. Yes. Biyahe na ulit. So, ayan. Baka pinababalik ulit ako ng kapitan sa pagtatanong. Yes. Baka tanggapin ko ulit kasi ayoko na may mga pasaway na bata. Ayun naman, kaya ako gagawin is para din sa kapakanan ng mga kabataan bilang magulang. So, ayan, abangan nyo din guys. May interview din tayo kay Kapitan Bayas. Baka bukas. Mga namin yan. So, ayan, Hana, baka may gusto ka sabihin sa mga viewers natin. Ano po? Sa kanya na. O sige, kung ano daw, baka daw may gusto ka sabihin sa tatay mo. Harap ka sa kanya. Ganun ba yan? Camera. Parang hindi sila showy sa sa isa't isa. Medyo malayo. Kahit siguro, kagaya nga na sinabi mo, paulit-ulit. Bahala ka. Kung mainis ka ikaw daw mainis. Baka may gusto ka sabihin sa tatay mo. Ano po, sorry kung pasaway ako lagi at binabaliwala ko lang po lagi ang mga pangaral niyo sa akin. Pero po, ang laki po ng gusto kong matupad para po sa atin kasi hindi naman po sa sarili ko lang po iniisip ko. Alam ko naman yun, anak. Gusto ko din naman po mapabuti yung buhay natin kasi yung ibang tao na kumukutsa sa atin. Maraming salamat. Huwag kang umiyak. Oo, normal yung iyak. So, Napakasarap. First time kong makaranas sa kanya ng ganyan, guys. Napakasarap. Kaya na sinasabi ko, basta anak, pag nagkakamali ka, kailangan tatanggapin mo na nagkamali ka. Yes. Acceptance ay ang pinakamahalaga sa lahat. Tanggapin mo na nagkamali ka. Kung may pagkakamali, huwag mo sabihin mo hindi ako nagkamali. Tanggapin mo, yun ang pinaka magaang pamamaraan para makawala ka sa masalimuot na acceptance, guys. Paghingi ng sorry, napakaano yan. Mahal na mahal kita. Yes. Sana all. Nakakaingit. Parang nakinikilit ako, trending to. Yung videographer ko talaga napakaiyakin. So, ayun guys. So, sana ma-appreciate mo din, Hana, yung mga pangarap sa'yo ng tatay mo. Kasi tulad ko nga, maraming anak na naghahangad na sana may ganyan tatay na nagpapangarap sa kanila na hindi nila naranasan sa sarili nilang tatay. So, sana ma-appreciate mo ang magulang mo habang nandyan pa sila. Para hindi tayo magsisip ever man dumating yung time na wala na sila. Napakalalim mo sinasabi natin kapakpak. Biro mo. May comedy, may drama. Pwede po bang maimbitahan si Mother? Message na lang. Sige, message na kay Mama. Message yan, anak. Bawas na pagbubunga nga. Baka na daw pagbubunga. I love you muna. I love you. I love you. Yes. Kumpul-kumpul dapat. Sabi mo, kumpul-kumpul. So, ayun guys, sana supportahan natin ang channel nila, Rihanna Official. And talagang hindi masasayang yung supportang ibibigay niya sa kanila. Sa inyo, may matututunan kayo. Yes, parang teacher. Lahat ng alam kong pwedeng makatulong, gagawin ko. Kahit konti lang. Maraming salamat, kapakpak. Maraming salamat din po sa pagpayag. So, sana dumating yung time na... sana hindi itong huli. Hindi naman po, syempre naman. So, sana dumating yung time na na halimbawa, magkalaban tayo sa challenge, magkasama tayo sa challenge. Dumating yung time na magpapaungusan tayo. Sana dumating yung time na yan. Hindi malayo na mangyari yun. Kasi nandun sana tayo sa time na... Oo naman, friendly competition. Oo. So, sana magpagalingan tayo para naman yung sa sarili nating ikauunlad. So, tsaka siguro, naisip ko talagang will ni Lord na tumigil muna siya kasi ito nga, pag-focus niya to. Miski ako, nag-iisip ako, bakit ako pumayag tumigil na? Bakit naging ganito? Bakit? Lord, sagutin mo kung bakit, hindi ko na alam kung paano. Sa dami kong problema, sa dami kong iniisip, sa mga utang na kailangan bayaran, kung paano pagkakasyahin.
may isinugo sa aking tao, bigla ako namin, binigyan siya nito. Kinabukasan, si uncle ko, shoutout sa aking uncle na mabait. Tio King Ruiz. I love you, kumpul-kumpul. Pagkabigyan niya nito, kinabukasan, dumating na yung blessing. Kaya sabi ko, huwag mong aalisin to. Ayan yung lucky charm niya. Tsaka mahirap pagsabay yung pag-aaral tsaka pag-full-time vlogger mo. Kasi ako, tinigil ko talaga yung pag-aaral ko kasi... Hindi man madali, ano? Oo. Nung artista pa ako nung araw. Wow! Ang hirap guys. Mahirap pagsabayin yung career. Ang hirap, lalo ang daming babae. Wow! Sakit sa ulo, guys. Day joke. Kasi ako, pumasok, tapos na ako ng college, pero pumasok ako ng TESDA. Talagang tinigil ko, mahirap pagsabayin talaga. So, siguro will talaga to ni Lord para diba, lahat everything happens for a reason. So, ayan, sana ano ba tawag doon? Galingan nyo palalo para hindi naman sayang yung time na... Tsaka yung oportunidad na dumating, minsan lang yung kumatok. Feeling ko, malakas talaga to eh. Pag lumampas yung katok na yung Gloria, yun ang sinasabi sa akin ng tatay na sirang ama ko. Nung araw, ang lakas ko kumita. Pero, waltas ako, ganito, hindi ko, pera lang yan, hindi ako nagwawali. Pagka sabi inuman, sige, 3 araw tayong inuman, babaka lahat ng alap. Wala, parang wala nang bukas. Pag manipis na withdraw na ako, hindi ko inaalala mahalin mo. Dahil ang Gloria, minsan lang dumating yan. Pagka pinalampas mo yan, maaari bigyan ka na uli ng luck. Siguro sa mga late na buti nga, nangyari uli sa akin na sana may mangyari. Siguro itong kaloob ng Panginoon. Pero nararamdaman ko kasi marami nagsabi sa akin na huwag ka lang mainit. Dahil dahil mabuti daw akong tao. Yes. Yun ang sabi nila ha, hindi ko sila nagsabi. Yes. Sana nga, I pray na sana suportahan niyo po kami. Yes. Magtiwala lang tayo kung anong plano nito. Siguro kung anong plano ng Panginoon, tanggapin lang natin. At mahalin natin kung halimbawa may blessing. At i-share kung kinakailangan. Yes, grabe. Parang ngayon ko palang nakausap talaga ng one-on-one si Kuya Tutut, pero nararamdaman ko mabuti siyang tao. Dahil bihira sa mga lalaki na may Diyos sa puso. Yun ako eh. Kaya sabi ko sa kanya, kaya ako siya ginagay. Sa vlog, kailangan bold, transparent, kung ano ka. Kasi yun maganda. Okay lang na may mga scripted, pero mostly mas maganda yung natural. Yes. Kung mapapautot kang bigla, normal. Yun maganda. Yes. So, ayan guys, magbablog pa daw sila eh. Talagang naunahan ko lang sila puntahan eh. First move siya. Kanina pa kami naghahanap eh. Malaking tulong to sa amin at saka napakalaking hindi ko masabi kung anong pagkakaharap ko si Kapak ko. Napapanood ko lang siya. Wow! May mga ito sa wala kaya kami nakakaya naman. Ito talaga tunay kasi sa yung mga ibang vlog ng ibang vlogger, napanood ko sabi ko, walang nagawa dito. Tapos biglang dinali ni Kapakpak. Interesting to, ang galing. Ang galing. Kailan kaya sana dumating yung panahon na ma-interview kami. Yes. Answer prayer natin. Sana, Lord. Yes, Lord, ibigay mo na to sa kanila. Wag din po kayong madawa humingi ng guidance kay Lord na ibigay to sa inyo. Lagi bagong lahat. So, yan guys, napakaganda ng usapang ito. Biglaan, walang ka-script talaga. Walang script ha. Wala nga akong wala man lang ako nakalista ng questions. Lahat to impromptu na. Tanong nito, ganda, di ba? Ngayon, wala. Impromptu lang lahat. Lahat realidad. Yes. So, ayan guys, maraming salamat. Salamat po. Sana supportahan niyo po ang channel ng anak ko. Yes, tutulungan ko po siya para sa mga magagandang content. Yes. Parang naging family vlog yung kanilang channel. Interesting, diba? Oo, kasi pag nagla-live sila kasama niya yung nanay niya, yung kapatid niya, naging family vlog talaga yung channel. Kasi talagang aim ko. Kasi alam ko ganun magandang hatak. Yes. So ayan, good luck Hana sa iyong vlogging career. Sana magtagumpay ka at lumago pa ng iyong channel. Salamat po. Napaka-naiaya nyo guys. Magta-transform to give me mga 2 weeks. Alam mo ba Kuya Tutut, nung
mga 1 month or siguro 1 year ako nagva-vlog, mas mahiyain pa ako sa kanya. Hindi ako makapag Dito mo? Oo, 'di ba? Ngayon naman walang hiya. Dati hindi ako makapag-vlog kapag may nakakarinig na ibang tao, para lang akong bumubulong. Mga unang vlog ko, nasa loob lang ako ng kwarto. Sa banyo. Sobrang mahihiyain ko kahit nga yung pinsan ko, yung tito ko, nahihiya ako pag naririnig nila ako nagbablog. Parang awkward kasi eh. Pero itong tandaan nyo, ang sanggol pag isinilang, hindi marunong gumapang. Yes. Pero tumanda, nakapaglakad. Yes, ganun mapag-aaralan. Mapapag-aaralan niya. Kaya ng iba, kaya mo rin yan. Yes. Mas mahihiyain pa nga ako sa kanya dati. Tsaka, ang pangit-pangit kong payat-payat ko siya. Ang ganda-ganda niya, oh. Nakita kita, maganda ka. Dati. So, ayan. Good luck sa family nila. And sana mas lumago pa kanilang channel. Guys, supportahan natin sila para makasali sila sa challenge this November. So, ayan. Ano po, sana po supportahan niyo po yung pagbablog ko, tsaka po sana po hindi po kayo manawa sa mga gagawin po namin content. Yun lang po. Pipilitin niya maging kagaya ni Kapakpak. Yes. Verbal at saka walang hiya-hiya, walang yes. Walang hiya. Gagawin ko to robot. Hindi. Pipilitin ko maging kagaya ko. Yes. Tsaka kung okay lang sa iyo, Kuya Tutot, kung okay lang din sa kanya, mas dadamihan pa namin yung aming collaboration para makuha niya yung hiya. Maraming salamat. Para makuha niya yung pagiging walang hiya ko. Talagang overwhelmed ako. So, tropahin ko to. Maraming para salamat. Para makuha niya yung pagiging Maraming salamat. Sige, ayan. Thank you. Thank you po sa inyo lahat, guys. Sana may natutunan kayo at nag-enjoy kayo dito sa Siguradong may natutunan ng mga yan. Yes. So, bye guys. Thank you for watching.